Isang pinagpalang hapon mga kapatid na mga minamahal. Muli ay tayo mag-aaral muli ng iyong nasalita ng Panginoon. At bago tayo mag-aaral ay samahan niyo ako sa panalangin. Humingi tayo ng tulong sa Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa hapon ito na kami po ay binigyan niyong muli ng panahon upang magsalo-salo kami sa iyong salita. Dalangin namin po, Panginoon, na kami po ay samahan po niyo, tulungan niyo po kami na makaunawa, makaalam sa katotohanan ng mga salita na ituturo niyo sa amin, Panginoon. Panginoon, paunahan niyo po kami ng Espiritu mo na siyang malayang kumilos sa bawat puso namin. Ganon din po ako, O Diyos, na ako po ay muling itago mo sa iyo ko na ikaw ang makita. Ako po ay ibaba mo. At ikaw po ay magpupurihin, ikaw po ay papasalamatan. At ngayon pa lang po, O Diyos, ay inaantin na po namin ang kasagutan, ang katugunan sa aming panalangin ito. At ang aming katagumpayan ay ipinagkaloob mo sa amin dahil kayo po ang laging kasama namin at namumuna sa gawin namin ito. Ikaw po ang aming pupurihin, ikaw po ang papasalamatan sa pangalan ni Yesu Cristo. Amen. Basahin po natin ang ating Biblia sa aklat ng San Juan. Aklat ng Ebanghelyo ni Juan sa Kapitulo 21 ng Juan. Mula talata 15 hanggang 24. Ito po ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Pagkakain nila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit kaysa mga ito? Opo, Panginoon, nalalaman niyong iniibig ko kayo. Tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakaanin mo ang aking mga batang tupa. Muli siyang tinanong ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Sumagot si Simon Pedro, opo, Panginoon, nalalaman niyong iniibig ko kayo. Ani Jesus, pangalagaan mo ang aking mga tupa. Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Nalungkot si Pedro sapagkat makaitlo siyang tinanong, iniibig mo ba ako? At sumagot siya, Panginoon, nalalaman po ninyo ang lahat ng bagay, nalalaman yung iniibig ko kayo. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakanin mo ang aking mga tupa. Tandaan mo, noong kabataan mo pa, ikaw ang nagbibihis sa iyong sarili at lumalakad kung saan mo ibig. Ngunit pagtanda mo, iuunat mo ang iyong kamay at iba na ang magbibihis sa iyo at dadaling ka kung saan hindi mo ibig. Sinabi niya ito upang pakilala kung paano mamamatay si Pedro at sa gayoy mapaparangalan niya ang Diyos. Pagkatapos sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin. Talata 20, lumingon si Pedro at nakita niyang sumusunod ang alagad na minamahal ni Jesus. Yaong humihilig sa dibdib ni Jesus nang sila'y naghahapunan at nagtanong, Panginoon, sino po ang magkakanulo sa inyo? Nang makita siya ni Pedro, tinanong nito si Jesus, Panginoon, ano po ang mangyayari sa taong ito? Sumagot si Jesus, kung ibig, kung mabuhay siya hanggang sa pagbabalik ko, ano sa'yo? Sumunod ka sa akin. Kumalat ang sa mga kapatid ang balitang hindi mamamatay ang alagad na ito, bagamat hindi sinabi ni Jesus na hindi siya mamamatay, kundi kung ibig kong mabuhay siya hanggang sa pagbabalik ko, ano sa'yo? Ito nga ang alagad na nagpapatuto tungkol sa mga bagay na ito. Siya rin ang sumulat ng mga ito at alam naming tunay ang kanyang pagtuo. Nagpala na po ang kanyang salita. Ang pamagat ng ating pagsasaluhan ngayon ay pinamagatan natin, How to Follow Jesus. Yun po ang title, ano? Alam po nyo, ang talatang ito na binasa natin, si Pedro po ay isang alagad ng Panginoon na tinawag ng Panginoon upang maglingkod sa Kanya. At siya, sabi niya, siya po ay binugod ng Panginoon at hindi siya ordinaryong tao.
kundi siya po'y alagad na hinirang at pinili para maglingkod, na siya po ay isa sa mga leader ng 12 alagad na yan, ng mga apostol. Kaya po ito si Pedro ay alam ni Pedro na siya ay mabuti at matapat na tagasunod ni Kristo. Siya ang unang nagkumpis o nagkumpisal na si Jesus ang Mesiyas, ang anak ng Diyos na buhay. Sa Matthew 16:16 makikita yon. Si Pedro ay nagyabang na kanyang sinabi, kahit na po iiwan kayo ng lahat, hindi ko kayo iiwan. Yun ay matatagpuan sa Marcos 14:29 hanggang 31. At nang gabing ipagkanulo at hulihin ng Panginoon, si Pedro ay naging duwag at naging traidor. Mula nang si Pedro ay mabigong maging mamamalakayan ng tao, ibig sabihin mamamalakayan, fishers of men, ay siya ay nagbalik na muli sa malalim na dagat upang muling mangisda. Makikita po natin sa John 21:3, verse 3. Subalit wala silang nahuli ng gabing yon. No? Dito pinapakita ng sila'y mangisda ay nabigo silang manghuli. Kaya ang Panginoon nang nakatayo sa may dalampasigan at nakita sila at hindi nila nakilala si Jesus, ay nakikita nila na ang Panginoon ay nag-iihaw ng isda at ilang tinapay. At yun ang pagpapakitang yun ng Panginoon ay yun po yung ikatlong pagpapakita niya doon sa 7 alagad niya na pinag-aaralan natin dito. 7 yun na pinagpakitaan niya. At siya po ay siguro yung pong iniihaw niya ay nangangamoy-ngamoy na. Alam mo po nyo, pag nag-iihaw tayo ng isda, ay umaamoy. Ang bango, sasabi natin yun, yung inihaw na isda. Yun po, marahil nanginginig-nginig pa yung kamay ng Panginoon, sariwa pa marahil yung sugat niya, na kanyang binibiling yung isda na iniihaw niya. At nung malakaluto na ang Panginoon doon sa kwento, ay sinabi niya, hindi kayo, kumain na kayo. Kumain na kayo, kanya. At siya po ay kinuha niya yung isda at tinapay, ilang tinapay, at ibinigay sa mga alagad niya. At nung matapos na kumain, ang sabi nito sa kwento dito, nung matapos na kumain, at siya po ay kinausap na niya si Pedro, kinumpranta niya. At sabi niya dito ay meron pong meron pong mahalagang lesson na sa ating lahat ng mga Kristiyano o mga leader na dapat nating maunawaan. Ito po ay yung pong 3 mahalagang requirement upang tayo makasunod sa Panginoon. Dito po sa passage na pinag-aaralan natin. Una po ay yung pong kailangan po natin pala, ang ating puso ay sa Kanya lang. Our heart must belong to Him. Yung po una. Yung pong puso natin ay kailangan sa Kanya lang. Kasi dito po, 3 beses na tinanong ng Panginoon si Pedro, ni Jesus si Pedro, about tungkol sa pag-ibig niya, about His love, tungkol sa pag-ibig niya sa Panginoon. Sa verse 15, ay tinanong niya rito, basahin natin yung verse 15, pagkakain nila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit kaysa mga ito? Yun ang unang tanong. Kaya, kasi ang ating puso ay ang sentro ng ating buhay. Kung minsan yung puso natin ay nagkakaroon po ng mga iba't ibang mga pangyayari. What happened to our heart? Ano po nangyayari sa puso natin? Yung ating mga pag-uugali, yung ugali ng puso ay nakaka-apekto po yung sa buong buhay natin. It's affect the rest of our lives. Ma-apekto po yan. Tunay ba na mahal natin ang Panginoon? Do we really love Jesus? Talaga bang mahal natin? We have to answer this question honestly. Tanong natin, sagutin natin itong tanong na ito na
Mahal ba natin ang Panginoon? Jesus posed it to Peter 3 times. Tinanong niya. Sa verse 15, nakita natin maliwanag po ron. Mahal mo ba ako? More than this. Do you love me more than this? By means, more than you love, that this man, okay, ito sumatanong kita. O kaya yung tinatawag na fishing gear niya, yung kanyang gamit sa pamangka. Kasi 3 beses niyang tinanong si Pedro, at kasi dahil po 3 beses din pong idininay, kinatwa ang Panginoon. Makikita po natin doon sa Mark 14:29 to 31, 3 beses niya. At lalo na doon sa verse, sa chapter 14, verse 66 hanggang 72, pinapakita ron na ikinatuwa niya ang Panginoon noon. Nung dumating yung katulong, yung alila, na nagsisilbi sa punong saserdote, nakita siya na nagdadarang doon sa apoy, nagpapainit, ay tinanong, itong taong to, kanya, isa sa kanila na kasama ni Jesus na taga Galilea. Sinabi ng Panginoon ni Peter doon, unang tanong niya, unang sagot ni Pedro, ay, hindi ko naunawaan ang sinasabi mo. Sabi niya. At doon nakita natin, tumilaok yung manok, doon nagtilaok. At yung pangalawa, sabi rin, nakita naman siya ng katulong. Hindi, isa ka sa kanila, isa ka sa kasama-sama ni Pedro, ni Jesus, isa kang kasama ni Jesus. Ang sabi, ay, hindi ko nalalaman ang sinasabi mo, hindi ko kilala yan, kanya. Yun sinabi niya. At yun, tumilaok na naman yung manok. At yung panghuli, yung pagkasabi niya na hindi talagang isa ka sa kasama nila. Makita natin yun sa chapter 14, verse 66 to 72 na yung 3 pagtatatwa niya, yung pagdidinay niya kay Jesus. Na maliwanag doon na kahit ako'y sumpain ng langit, kanya, hindi ko kilala siya. Sabi niya, doon maliwanag na tumilaok ang manok ng 3 beses. At siya'y buong saklap na makita niya sarili niya, na itinatwa niya ang Panginoon, nanangis siya, umiyak siya. Pinakikita ron sa chapter na yun. Kaya yung maliwanag na 3 beses na dininay niya ang Panginoon, kaya 3 beses din siya ngayon na kinukumpronta siya ng Panginoon. Kung makasakwan, nire-reinstate siya, na ibig sabihin reinstate, to restore the former condition or position niya. Kinukondisyon siya uli ng Panginoon. Nandun yung tinatawag na concentration. Kinukonsentrate siya uli ng Panginoon, consecration. At yung pangalawa, yung conviction. Yung pangalawang pagkatanong sa kanya ay mahal ba ako kanya? Inulit-ulit yung pangalawang beses sa verse 16. Kinukonviction siya. Pangalawang tanong Yung pangatlo, yung tinatawag na a call to commitment. Yung mag-commit siya uli. Pinagkukumit siya ng Panginoon, kinukumit siya. Ay, ibig sabihin yun ay pledging or doing something, Kaya dito, mahalaga na si Pedro po ay talagang nakikita natin yung salita ng Panginoon dito kung paano po tayo makakasunod sa Kanya. Alam ko po, lahat tayo gusto natin magsumunod, maglingkod sa Panginoon, gusto nating maranasan ng Diyos sa paglilingkod natin. Ubalit, meron pong tinatawag na 3 requirement dito sa passage na ito na matutuhan tayo na kailangan natin. Una, yung puso po natin ay sa Kanya lang. Sa English, our heart belongs to Him. Sa Kanya lang. Yun po. Kasi dito, pinakikita po rito, sa 3 beses siyang tinanong ng Panginoon si Pedro about His love for him, kung tungkol sa pag-ibig niya. John 15, verse 15 to 17. Sapagkat yung puso natin talaga po yung mahalaga na nakikita ng Panginoon. Alam mo kung ang Panginoon, sabi nga niya, tumitingin ng Diyos sa hindi sa panlabas, kundi yung laman ng puso natin, yung puso natin. At sabi ng Bible sa Jeremiah 17 verse 9, the heart of a man is deceitful, mandalaya. Ang puso natin nagbabago. Maaaring oo tayo ngayon, bukas hindi na.
Maaring pag nahipa na tayo ng masamang hangin, wala na, nagbabago na yung ating puso, nagbabago na yung isip natin. So, kinokorek ng Panginoon na yung puso pala natin, kailangan sa Kanya lang. Sa Kanya ba talaga ang puso natin, mga kapatid? O baka may kaagaw yan ng puso niyan? Nadidivide ba yung puso natin? Kailangan undivided heart yung ating pusong gagawin natin sa Panginoon. Sa Kanya lang tayo maglilingkod para makasunod tayo sa Kanya. Amen? Yung pangalawa po ay our will must be yielded Him. Sa Tagalog, nakasuko ang kalooban kay Kristo. Dito po sa nakaraan, nakita natin dito, ay si Pedro po ay tinanong niya si Jesus na kung anong gagawin niya. Sa Matthew 16:22 ay kinausap niya ang Panginoon. Sabi niya, Panginoon, tinawag niya sa isang tabi at sinabi niya, hindi po dapat mangyari sa iyo ito, ganyan. Hindi kayo dapat na mapahamak, ganyan. Hindi kayo mamatay, hindi po, ganyan. Kaya ang sabi ng Panginoon doon, ang ganda na sagot ng Panginoon, nirebuke siya ng Panginoon doon. Ang sabi ng Panginoon, lumayas ka sa tanas, ganyan. Lumayo ka sa tanas, ang iniisip mo ay hindi sa Diyos, kundi sa tao. Yun ang sinabi niya. Nirebuke siya, pinagsabihan siya. Kaya makita natin doon na yung kalooban ng tao na sunod, yung kalooban niya, hindi kalooban ng Diyos. Kasi kalooban lang ni Pedro yun eh. Hindi dapat po mangyari sa ito, hindi kayo dapat mamatay, hindi kayo dapat mahirapan. Yun. Kaya sabi niya, ang iniisip mo ay hindi sa Diyos, kundi sa tao lamang yan. Kaya yun, umayos ka. Biro mo. Yung una, nag-confess siya na ikaw ang anak ng Diyos. Pero bandang ulit, i-rebuke siya, i-rebuke siya. So, pinakikita rito sa verse 19, na maliwanag na si Jesus lang ang klaro na siya lamang ang tanging i-issue ng direktiba na si Peter ay ibibigay niya yung buhay niya sa Panginoon, sa paglilingkod. Verse 19, tingnan po natin yung verse 19. Ang sabi sa verse 19, sinabi niya ito upang ipakilala kung paano mamamatay si Pedro at sa gayon maparangalan niya ang Diyos. Pagkatapos sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin. Christ told that Peter, he would die a martyr death. Doon sa komentaryo ni John commentary on that statement is that Peter death would glorify God. Magbibigay ko lahat That divine glory motivate all Christian followers. Death make us afraid, but Christ govern even our death. Napagtatagumpayan niya yung maging yung kamatayan natin ng Panginoon. So ito yung nagbibigay ng motibasyon doon sa lahat ng mga Kristiyano na sumusunod sa Panginoon. Na sabi nga na si Pedro ay mamamatay na isang martir. Mamamatay siya na naglilingkod sa Panginoon, na magbibigay ng kaluhatian, magbibigay siya ng glory sa Panginoon sa kanyang kamatayan. Alam po niyo yung pinakaligtas na lugar, the safest place for a Christian to be in the will of God. Doon sa kalooban ng Diyos, yung pinakaligtas na lugar natin sa kalooban ng Diyos. Sino ba who plan the agenda for your life? Or do we ask Him to choose the way, guiding us to the Scripture by the Spirit? Tayo ba'y ginagabayan ng Panginoon sa pamamagitan ng Banal na Espiritu sa kanyang mga salita? Ito po yung kailangan natin, na we must follow Christ, na kailangan natin yung kalooban ng Diyos. Hindi ba ang prayer ng Panginoon doon sa nung malapit na siyang mamatay sa Gethsemane? Sabi niya ron, Ama, kung maaari, ilayo mo ang saro ng paghihirap. Dahil mahirap mamatay. Mahirap mamatay physically. Ayaw niya yun. Subalit ang sabi niya ay
Balit hindi ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. Thy will be done, Father, kanya. Yung kalooban mo. Tama rin, di ba? Sumunod siya kahit mahirap yung susunin niya kamatayan. Wag lang masunod yung kalooban niya, kundi yung kalooban ng Ama ang ginawa niya. Dahil sa pagmamahal niya sa Ama niya, sa pagiging masunurin niya bilang anak niya. Tayo, kung tayo yung mga anak ng Diyos, tayo rin ay susunod sa kalooban ng ating Panginoon upang tayo ay makapagbigay ng kalahatian sa Kanya at masunod yung kalooban niya. Hindi yung kalooban natin ang napangyayari, mga kapatid. So ito yun na pinakamahalaga na tayo po ay laging ang kalooban ang mangyari. Kung tayo nanalangin, hindi ba yun lagi sinasabi natin, Panginoon, ang kalooban mo masunod, hindi yung kalooban ko. Amen, madalas yun, tatayong totoong sumusunod sa Panginoon upang tayo ay lubusang tunay na makasunod sa Kanyang kalooban. Amen? Yung pangatlo, mga kapatid, kay Kristo tayo tumingin. Sa English, our eyes must be see only Him. Our eyes must see only Jesus. After being told, pagkatapos na sabihin, to follow, after being, sumunod ka sa akin, sinabi ng Panginoon, follow me. Peter looked at John and asked, Lord, what about this man? Ibigin siya kay John yung alagad na minamahal ng Panginoon. What about this man? Anong mangyayari sa taong to? Sa verse 21, basahin natin sa verse 21. Ano sabi sa verse 21? Nang makita siya ni Pedro, tinanong nito si Jesus, Panginoon, ano po naman ang mangyayari sa tao ito? Ayun. Tumingin. Nakita niya si John. Hindi po masama yung it was normal to us, but it's wrong. But wrong. The only story Christ tell us in our own. He never tell us His will for others. Jesus told Peter, in effect, it's not your concern. Just follow me. Yun ang sinagot ng Panginoon Ano po mangyayari sa taong ito? Ang sagot niya sa verse 22, ang sabi niya rito sa 22, na maliwanag po ito sinabi niya, sumagot si Jesus, kung ibig kong mabuhay siya hanggang sa pagbabalik ko, ano sa'yo? Sumunod ka sa akin. Yun. Ano sa'yo? Ibig sabihin nun, yung ano sa'yo ay na maliwanag niya sinabi yun na hindi ito yung concern mo. It's not your concern. So ito po yung sinasabi ng salita ng Panginoon na kailangan natin maunawaan. Huwag mong pakialaman na yan. Mind your own business. Maaaring gano'n na sinabi ng Panginoon. Ano mangyayari? Sabi ng Panginoon, ibig ko, mabuhay siya. Ano sa'yo? Yung salikaw na siya. Hindi yan, in effect, hindi yan ang gusto ko, kundi ano siya kung mabuhay siya. So, ito ang pangunawang to ay kailangan natin alamin mabuti na kung saan ito po yung nag-motivate sa atin para tayo ay lubusang masunod yung kalooban ng Panginoon sa atin. Sabi niyon ay just follow me, sa 22. Sumunod ka sa akin. Kasi alam ng Panginoon na si Pedro ay makapagdudulot ng kalahatian sa kanya. Magbibigay ng kalahatian kapag siya ay sumunod. Ito naman yun Kaya nga, if we keep our eyes on Christ, we will not lose. We will not get lost. Hindi tayo mawawala. Ito yun kapag tayo nakatingin sa Kanya, hindi tayo malalayo, hindi tayo mawawala. Ang sabi sa Hebrew 12 verse 2, turn your eyes to Jesus. Tingin nyo ang inyong mga mata kay Jesus. Bakit? Siya ang nagpapasakdal. He is the author and the finisher of faith. Sa ibang translation, fix your eyes to Jesus, the author and the finisher, the perfecter of our faith. Siya po ang nagpapasakdal ng ating pananampalataya. So, doon tayo tumingin. Doon, lagi tayo nakapokus doon. Kasi kung minsan,
gumagawa tayo kung saan tayo nakatingin. Sabi doon sa isang passage na basa ko sa Bible, hindi sa Matthew, ang sabi ron, ang isang taong nag-aalaro na laging tumitingin ay hindi makakatapos sa kanyang gawain. Yun talaga. Yung taong laging lumilingon, eh hindi lingon ng lingon, hindi makakatapos yan sa kanyang gawain. Ganun din, kung tayo ay kung saan tumitingin, hindi tayo nakapix, hindi tayo nakapokus, hindi nakasentro yung ating spiritual na mata sa Panginoon, hindi tayo makakatapos ng anumang gawain. Sabi ng Panginoon pa rin sa Colossians 3:2, set your mind on the things above, not on the things on this earth. Lumaliwanag yun, 3:2 ng Colossians, na kailangan natin yung ating isip at ating puso ay laging nakasentro sa mga bagay na panlangit, hindi sa mga bagay na panlupa. Mga kapatid, kung tayo ay mananatili na nakatingin sa ating Panginoon, ay hindi tayo mawawala, hindi tayo magkakasala, hindi tayo magkakaroon ng problema. Kung tayo laging nakasentro ang ating mga mata sa Panginoon, yung ating spiritual eye ay laging nakatingin sa Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon Diyos, maraming salamat po sa iyong salita. Patuloy ka namin pinupuri sa mga salitang itinuro mo sa amin ngayon, hapon ito. Patuloy mong pagpalain ang mga salitang itinuro mo sa amin at dinadalangin namin na palagi mo kami tuturuan upang masunod po namin ang iyong kalooban, yung will mo, Panginoon. At kami po ay makatapos sa aming gawain bilang Kristiyano, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Pagpalain mo ang mga kapatid kong nakinig nito, tulungan niyo pong makasunod kung paano susunod siyo, Panginoon. Sapagkat sinabi mo sa amin, kami sumunod sa iyo, Panginoon. At kami maglingkod sa iyo ng tapat, Panginoon. Lord, purihin ka, Panginoon, na sa katulad namin na hindi karapat-dapat, kami ay tinawag mo upang kami po ay maglingkod sa iyo, Panginoon. Ipahayag ang mga kamanghamanghang ginagawa mo sa buhay namin. Ikaw ang aming pupurihin, ikaw ang aming papasalamatan. Lahat po ito'y hinihiling po namin sa makapangyarihang pangalan ng Yesu Kristo. Amen. Amen.